dilaw na damit na ito ay isinuot ni dating Pangulong Corazon Aquino noong presidente pa siya. Nauso rin noon ang Coridal na nakalaban sign pa. Pero bago naghari ang kulay dilaw noong dekada 80, nagpupuyos na pula ang kulay ng damdamin ng sambayanan na nooy nasa ilalim pa ng diktadorya. Maituturing daw na madilim na kabanata ng ating kasaysayan ang panahong yon. Kaya naman sinikap ng GMA News na magsilbing tanglaw para sa mga kababayan nating naghahanap ng katotohanan. Tila apoy na kumalat ang mainit na balita. Si Marcos daw ang nanalo dahil lamang ito kay Cory sa bilangan ng boto. To proclaim Ferdinand E. Marcos as President. Pero ang snap election ng 1986, tad-tad ng mga tanong at kontrobersya. Kaya sumiklab ang protesta ng mga Pilipinong naghahangad ng bagong liderato. Pero ang balitang nagtakda ng kasaysayan ay ang pagbaliktad ng suporta ng mga dating miyembro ng kabinete ni Pangulong Marcos. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Yung day one was fun. I mean, it was almost festive. Eh. I think it started building up the courage to rebel against the regime. Ang mga mabigat na salitang binitawan ng kanyang mga dating kaalyado, tinapatan ni dating Pangulong Marcos nung nagpa-press-con siya mula sa palasyo. We were part of an aborted coup d'etat and assassination plot against the President and the First Lady, which was supposed to take place tonight. He is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Pero dahil sa panawagan ng nooy arsobispong si Cardinal Sin, let us not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. At ni Ginang Aquino, for the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. I call on our people to rally to Camp Aguinaldo and Camp Crame in a show of people's power and solidarity with General Ramos and Minister Enrile. Thank you. Nagtungo sa EDSA ang libo-libong tao. Dito sila nagtipon-tipon para bigyang proteksyon sina Enrile at Ramos mula sa utos ni Marcos na sila'y ipaaresto. Nung EDSA People Power 1 na yun, yung chopper na yun kami ang sakay. Nung nasa chopper kami noon, yung loyalist pa yung mga namin yung mga piloto namin. Kasi kinikasing namin yung yung ang purpose talaga nung aerial shot na yun para i-case yung yung chopper ni Secretary Enrile doon sa loob ng ng Camp Aguinaldo. Kaya nung pagkatapos namin umikot na gano'n pagbalik namin sa Fort Bonifacio kinuha lahat yung mga tapes namin Nabalot ng tensyon ang mapayapang revolusyon nung nagsidatingan ng tropang militar ng gobyerno. Pero sa halip na bala at pulbura, tila isang himala ang nasaksihan ng buong mundo. Mababagbag yung loob mo At saka mga tao para magkakaibigan. Kahit hindi mo kilala, anyang kumain, yung mga nagkalat doon sa EDSA na yun. Sa mga ordinaryong mamamayan o mamamahayag na katulad ko, yung turn around of events, hindi mo kayang halinhan o palitan sa kasaysayan ng ating bansa. And swerte yung mga tao ron, nandun kami. Habang nagaganap ang people power sa EDSA, may mga alingas-ngas na tumakas na raw ang pamilya Marcos. At that time, matunog na ang balita sa mga radyo na nakaalis na si Marcos. Pati rin yung mga reporters doon sa site, doon sa
People Power Revolt, sinasabi na nagse-celebrate na sila na nakaalis na si Marcos. Got a long-distance telephone advice, no? Yes. That President Marcos or ex-President Marcos was seen in Andersen Air Force Base in Guam. And there is now a TV news on Guam that Marcos is in Guam. Napagkasunduan na mag-run ng advisory, character generator. Hindi naman namin categorical na wala na. But alam mo, at that time, emotional na ang mga tao.